I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful. His mercy is so bountiful. I can't understand if I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Walk by your side all the way. Ayan, amen sa mga number na yan, no? So, ang Diyos, ang ating pag-asa sa mundong ito. Amen. Hindi ang pera, hindi ang tao, hindi ang sitwasyon at panahon. Siyang Diyos natin hindi nagbabago. Amen. Siyang may akda ng ating buhay, pananampalataya, at siya rin ang nagpapala sa atin ng managtitiwala sa Kanya. So, this time mga kapatid, ayan, tayo po ngayon ay darako na sa ating pananambahan. At paalala po mga kapatid, sa August 20 will be our Family Sunday. So lahat ng mga maliliit na bata, ayan, doon po kayo, yung mga babies, doon sila sa loob. Nanonood sila doon. Maliliit lang. Ayan. Pwede nang buhatin yan, Beka, pag ayaw. Pero yung nakikapakinig na yan, dyan na kayo medyo malalaki na. Kaya dyan sa paalala, ayan. Okay, bigyan sila ron ng maraming laruan. So yun po mga kapatid, August 20 will be our Family Sunday. So imbitahan ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Kung ikaw ay tatay, nanay, imbitahan ang iyong buong pamilya, yung mga anak, kapatid, at kasama sa bahay. Kung ikaw ay kabataan dito, huwag kakalimutan. August 20, imbitahan sila mama at papa. Amen? At makasama din po natin sa ating pananambahan. At panalangin niyo mga kapatid na may balik po natin po ang ating daily life program, ating Daily in the Word. Natigil tayo halos ng ilang buwan, no? So pag-pray natin na ito po ay maibalik po natin. So sa hapong ito, sa araw na ito mga kapatid, pini-welcome din po natin mga kapatid ang ating mga mahal sa buhay na naka-online at mga kaibigang malalayo. So tayo pong lahat ay tumayo. At ang ating teksto, basahin po natin yung kanina, Hebrews 11 verse 1. Handa po natin ating mabibli ang ating mga puso. Hebrews 11 verse 1. Okay, nakita na po? Okay?
Hebrews chapter 11, verse 1. Okay, basahin po natin ito. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Basahin po natin sabay-sabay. For the second time, ready, go. Now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Sabi diyan, kaya nga, ngayon ang pananampalataya, sabi diyan ay katiyakan ng mga bagay-bagay na ating inaasahan at mga ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. So tayo po'y manalangin, Panginoon, pagpalain niyo pong araw na ito ang aming pananambahan, ihandaan niyo pong aming mga puso, ang aming mga isipan, kami turuan ng Diyos ng iyong mga banal na kalooban, at dalangin ko, O Diyos, kami pagpalain. Pangunahan mo kami, banal na Espiritu, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Isang magandang umaga sa bawat isa at sa ating mga kapatirang naka-online, sa malalayo, kahit kung mga nasa abroad. Good morning po sa inyo. Paki-share, paki-like po. Yan sa ating YouTube channel. Meron po tayong YouTube channel, Lighthouse IBCTM. Mag-share po kayo dun. I-like nyo po. I-click nyo po yung notification bell all. Para lahat po ng videos, preachings, ay masundan po natin. So mga kapatid, sabi po sa Ephesians 2 verse 8, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So sabi diyan, sa pamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, tayo po'y naligtas. Amen? Yan po'y biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ang nag-udyok po sa atin, sa ating puso, sa ating isipan, na tayo po'y lumapit sa Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang naglagay po sa ating puso upang tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan, talikuran ng ating maruming buhay, walang iba kundi ang Panginoon. Hindi po natin sariling gawa yun. Ang Panginoon po may gawa sa ating buhay. At sabi diyan, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga gawa. Ito ay regalo ng Diyos. Sabi diyan, at walang siman ang pwedeng magmayabang. Mga kapatid, pagdating sa kaligtasan ng ating kaluluwa, tandaan po natin ito. Yan po ang may kagagawa niyan, walang iba kundi ang ating Diyos. Nakuha po? Hindi po tayo naligtas dahil sa relihiyon natin. O dahil sa kabutihan mo, lahat tayo sinilang at nagmana ng kasalanan mula po sa ating mga magulang na si Eva at Adan. Kaya wala po may pagmamalaki. Kung hindi po namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung hindi inalin ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong kaligtasan. Mga kapatid, kaya ba'y purihin ng Diyos? Wala po tayong parte pagdating po sa kaligtasan. Okay, sabi diyan, mga kapatid, sa una nating punto, excuse me. Sino po ba ang may akda ng ating pananampalataya? Sabi diyan, una, Jesus is the author and of our faith. Sabi diyan, Jesus is the author and finisher of our faith. Tingnan natin yung talata, Hebrews 11 verse 2. Anong sabi diyan, mga kapatid? Basahin po natin. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So sabi diyan, abay, tumingin tayo kay Kristo. Tumingin tayo kay Jesus na siyang may akda at magtatapos ng ating pananampalataya. Mga kapatid, kung kanino po nagmulang pananampalataya, walang iba kundi sa Diyos, hindi po sa tao. Nakuha niyo po? Ang pananampalataya, ang may akda niyan si Kristo. At ang magtatapos din yan, mga kapatid, walang iba kundi si Kristo. Kaya nga po, sabi sa wikang Tagalog ng sumunod na talata, abay yung kasiyahan na dapat para sa Kanya. Ano nangyari, Pastor? Pansamantala, mga kapatid, iniwan niya. Yung glory ng langit, kanyang iniwan, 2,000 mahigit ng taon na nakalipas, at sabi ron siya ay nagpakahirap sa cross. Tinanggap ang kahihiyan. Mga kapatid, isipin mong ikaw yung kahiyain, mga kapatid.
Ikaw yung hubaran, di ba? Ikaw yung hagupitin ng latigo. Ikaw yung magbuhat ng cross, mga kapatid. Ikaw yung tusukin ng sibat. At ang masaklap pa, mga kapatid, ikaw yung ipako sa krus ng Kalbaryo. Ikaw yung manlilikha, ikaw yung Diyos, ikaw ang tagapagligtas. Tapos nagpakababa ka. Iniwan mong kalangitan para sa mga taong makasalanan, katulad ko at katulad nating lahat. Abay mga kapatid, pambihirang ginawa ni Kristo. Kaya alam niyo ba kung si Kristo hindi po namatay sa krus ng Kalbaryo, listen. Kung si Kristo po hindi nagbuwis ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, we don't have salvation. Hello? Kung si Kristo po, kasi nung Old Testament, para mapatawad ang kasalanan ng mga tao ng lumang tipan, nag-aalay sila ng hayop. Nag-aalay po sila mga kapatid ng hayop. Okay, kita nyo naman, di ba? Nag-aalay po sila ng hayop, matabang baka, matabang tupa. Para sa inyong pastor? Para sa ikalilinis ng kasalanan ng mga Israelita. Totoo yun, nag-ahandog sila. Pero mga kapatid, nung si Kristo ay dumating na, nagkatawang tao na siya, at nung inalay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na ang lahat ng pag-aalay ng hayop, at tinapos na rin ni Kristo lahat ng trabaho ng pare. Tama? Kaya pagdating ni Kristo, kahit pa yung mga pare, sumampalataya sa kanya eh. Mga kapatid, nawala na po yun, pati yung mga pare, ang daming pare, sumampalataya kay Jesus. At kung mababasa nyo sa Ephesians, hindi na pare, mga pastor nang sumunod, evangelist. Sabi nung parang bibigyan mo kayo ng mga pastor, mga teachers, mga evangelist, mga kapatid. So tinapos ni Jesus ang trabaho ng mga pare, yung pong pag-aalay ng mga dugo ng hayop, sapagat siya na po ang dakilang pinakamataas sa sacerdote at pare, at siya na rin po ang dakila at pinakamataas na alay na higit pa sa hayop. Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya mga kapatid, kung hindi po si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, listen, wala po tayong kaligtasan, wala tayong katiyakan ng langit, wala po tayong pag-asa ng langit at buhay na walang hanggan. At kung si Kristo po hindi po namatay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, abay, possible, lahat tayo sa impyerno mapupunta. At sa impyerno mapupunta, mga kapatid. Kaya sabi rito mga kapatid, dahil sa pananampalataya, yan po'y nagsimula kay Kristo. Abay, tumanggap tayo ng kaligtasan. Amen? Masaya ba kayo mga kapatid? Abay, dapat, alam niyo ba nung si Kristo sinilang sa sabsaban? Mga kapatid, nakita ng mga pastol, yung mga anghel, ang sasaya nila. Tumutugtog sila ng mga, mga trompeta. At sila umaawit ng Hosana, Hosana. Papuri sa Diyos sa kataas-taasan nung si Kristo pinanganak sa sabsaban. Alam niyo ba yung sabsaban? Doon yung mga bibing hayop nilalagay. Yung mga dayami. Aba, isipin mo, buong kalangitan, anghel sa kalangitan, nagsasaya nung si Kristo mga kapatid, pinanganak sa sabsaban. At ang kanyang pangalan tinawag na Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa ating tinawag siyang Misaya, ang pangakong tagapagligtas. Mga kapatid. So mga kapatid, number 1, Jesus is the author and finisher of our faith. No? Isang may akda niyan at hindi po sa atin yan. Okay, pangalawa, sabi diyan, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabay, pasalamat tayo. Actually, naalala ko, nakapakinig ako ng isang verse sa Bible when I was grade 1 o grade 2. Kasi palibasa yung mga ate ko, may nagpapaaral sa kanila mga taga-ibang bansa, foster parents. Pinapadalan sila every year, pasukan, meron silang libreng damit, meron silang libreng mga notebook, libreng bag. Yun yung dalawa kong kapatid, Kuya Noli ko, tsaka yung Ate Dalia ko. At dumadalo sila ng mga bata sila, minsan nasasama kami. Dumadalo sa church, kila Pastor De Luna sa Area C, nung time na yun. No? At nag-quote sila ng verse sa Bible. Kaya bata pa lang po ako, grade 1, grade 2, mga kapatid, narinig ko na yung John 3:16 .
Mga kapatid, ang kagandahan doon, siyempre bata ka pa, hindi mo pa naintindihan. At habang lumalaki ako, mga kapatid, ang kagandahan doon, abay patuloy na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang tagal pa nga eh. Nung ako'y 24 anyos, mga kapatid, doon sa akin naging malinaw ang lahat. Na si Kristo pala'y kailangan ko. So, pastor, saan yun nagmula? Saan galing yun? Abay, sabi rin, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Anong sabi sa talata? Okay, basahin natin. Ready, go? So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, upang ang tao ay maligtas, abay, kailangan niya makapakinig ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po, mga kapatid, kahit yung mga basurero, kahit yung mga may pinag-aralan o wala, mayaman, mahirap, kailangan po makapakinig ng salita ng Diyos. Pastor, kahit po yung mga mangyan sa Mindoro, kahit po yung mga tausog, pastor, yung mga eyepiece, pastor, yung mga katutubo, pastor, kailangan din ba sila makapakinig ng salita ng Diyos? Opo, sapagkat sila'y tao rin kagaya natin. Nakuha po, mga kapatid, kailangan nilang makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, may mga pastor, may mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ikaw yun at ako. Gagamitin ng paano kayo mga kabataan, tayo mga magulang. Nanay ka man, tatay ka man, ikaw ay gagamitin ng Diyos upang makapagpahayag ka ng salita ng Diyos ng ebanghelyo ng kaligtasan sa maraming tao. Abay, sabi nga ng Bible kanina sa ating binasa, di ba? Pray therefore, sa Matthew, that the Lord of the harvest shall send forth laborers into His harvest. Manalangin nga kayo na ang Diyos ng mga ani ay magpadala ng marami manggagawa sapagkat ang mga palay ay napakaraming anihin. Napakalawak ng palay. Mabubulok. Kailangan silang maani. Alam niyo ba, mga kapatid, ang tinutukoy doon ni Jesus, hindi lang yung palay eh. Spiritually, mga tao. Kanina, pagsundo namin doon, ang daming tao sa pasyalan, di ba? Parang sa kanila, mas mahalagang pasyal kaysa ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, abay, kung Kristyano tayo, Lunes hanggang Sabado, pahalagahan mo ang trabaho, okay yan, para sa pamilya. Huwag mong kakalimutan ng Diyos, pero pagdating ng linggo, yung po'y araw ng Diyos. Amen? Na dapat tayo mag-anak, bumag-anak hanggat maaari, abay sumamba sa Diyos. Magtipon-tipon sa simbahan. At sabi niya, mga kapatid, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Nais ng Diyos, mga kapatid, bawat isa sa atin, lumago sa pananampalataya. Parang halaman. Ang halamang tinanim mo, isang dilig, okay yun, tama? Isang dilig lang bang halaman o araw-araw dapat diligan? May araw-araw, lalo na't may ugat yan. Hindi pwedeng hindi, at least once a day. Madiligan mo yan. Kapag ang halaman, once inablumon mo lang diligan, ano mangyari? Lalago ba? Hindi. Tataas ba? Hindi. Magbubunga ba? Hindi. Babansot. Amen? Mamamatay, matutuyot. Hello? Mga kapatid, abay ang pananampalatayang tinanggap natin kay Kristo, para lumago, anong dapat natin gawin, pastor? Patuloy tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Patuloy na makinig. Makinig. Kasi pastor, doon tayo matututo ng salita ng Diyos. Nung ako'y bagong Kristyano, wiling-wili ako sa unahan. Ayoko sa likod, sa totoo lang. Nung bago akong dalunong sa lighthouse, gusto ko sa unahan. Bakit? Kasi gusto kong mapakinggan lahat ng sasabihin ni pastor mula sa Biblia. Ayokong ako'y mai-istorbo. Uunawa ako sa salita ng Diyos. At kahit walang pamasahe, mga kapatid, 40 minutes lakad, 40 minutes, walang pamasahe. Nilalakad ko pupuntang simbahan, kulang-kulang isang oras. Makarating lang ako. Di piso, wala ako eh. Sa totoo lang, pero gusto ko magsimba. Gusto kong bumalik sa lighthouse. Kaya mga kapatid, ang ginagawa ko nung binabaon ko na yung pansimba ko. Lalabas ako ng bahay, nakapagtalo na ako maayos, pero yung pantaas ko, pang bahay na malinis. Magdating sa church, syempre, pawis na pawis ka. Anong gagawin ko? Paso, diretso ako ng sigar. Palit ako ng polo ko. Pabango ng konti. Dapat pinagpawisan ka, naglakad ka eh.
Abay mga kapatid, kailangan nating patuloy na makapakinig at makapakinig ng salita ng Diyos upang ang pananampalataya o sa pananampalataya, ikaw ay lumago. Pero mga kapatid, kidaw, pagka minsan ka lang magpakita sa church, hindi ka lalago. Minsan ka lang makapakinig ng salita ng Diyos, hindi ka lalago sa pananampalataya. Babalsot ka. Mauunahan ka pa ng mga kabataan o mga bagong Kristiyano na tuloy-tuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mauunahan ka mag-mature. Pero kagandahan dito mga kapatid, hindi pa huli lahat. Amen? Ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag kang tumigil. Pagkas mga kapatid, mawili tayo. Mawili yung maaliw ka ba? Diba sa ice cream, anong paborito niyong flavor? Sino gusto ng ice cream? O, diba? O, yung pa kayo. Mamaya binibring ice cream si Christian. Mga sarap-sarap kayo ng ice cream. Paborito ko dyan yung Rocky Road eh. Rocky Road, mango, ube, paborito ko yan. Nakagabi, nakadalawang baso. Sarap ng Rocky Road, may mga mani, di ba may mga ano pa, sarap eh. Abay, kung paano ka delight, aliw na aliw, kumain ng ice cream mga kapatid. Abay, sa salita ng Diyos, dapat maging aliw na aliw din sa ating makinig ng salita ng Diyos. Amen? Abay, kung kayo po yung mga walang Biblia, sabihin nyo lang. Mabibigyan ko po kayo, meron tayong New Testament dyan, English, Tagalog. Kung nahihirapan ka sa English, ang kagandang katabi niya yung Tagalog, translated, mga kapatid. So sabi din mga kapatid, pahalagahan po natin ang patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos para pastor? Upang tayo po ay lumago sa pananampalataya. So ang halaman, kailangan ng tubig, kailangan ng araw. Halimbawa, ang halaman, tanggalin mo sa araw. Anong mangyayari? Mamamatay din eh. Kasi kailangan din yan ng araw eh. Ano pa? Tanggalan mo yan ng pataba. Mamamatay yan eh. Di po ba? Abay, ganun din po sa ating pananampalataya. Abay, kailangan tayong lumago sa pananampalataya. At ito ay lalago ang pananampalatayang tinanggap mo kay Kristo sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kung ayaw mo, mauunahan ka ng iba. Yung iba ang layo na. Ikaw back to zero ka ulit. O diba? Yung iba ang layo-layo na nang naabot. Ikaw maiinggit ka na lang. Sana nagpatuloy ako. Marami kong kilalang gano'n. Napag-iwanan. Ako di bali nang mabagal ako pero tuloy-tuloy ako. Amen? Hindi ako ganun kagaling pero tuloy-tuloy ako. Yun ang gusto ng Diyos eh. Hindi naman to pagalingan, hindi naman pabilisan to sa pagtakbo eh. Ito ay patapatan. Kahit maraming pagsubok, patuloy ka sa Panginoon. Amen? Ay hindi sumama yung mister mo o kayong asawa mong babae, hindi kasama si nanay, ikaw kabataan lang, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Magbubunga yan ng maganda. So mga kapatid, sabi niyan, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yun po yung pangalawa. Ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo, ayan, without faith, we cannot please God. Sa wikang Tagalog, kung walang pananampalataya, hindi mo malulugod ang Panginoon sa buhay mo. Basahin natin, Hebrews 11 verse 6. Ready, go. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sabi niyan sa wikang Tagalog, kung walang pananampalataya, imposible mong malugod ang Diyos. Sapagkat siya na lumalapit sa Diyos, dapat manampalataya na siya nga. At siya nga ay nagbibigay ng gantimpala sa kanila na masikap na naghahanap sa Kanya. Mga kapatid, sa lahat ng ating gagawin, samahan natin ang pananampalataya. Halimbawa, Sabado pa lang, abay manampalataya ko na sa Diyos, bukas Sabado, maghahanda na ako ng mga damit ko. Amen? Ihahanda ako ng mga anak ko, almusal nila, gatas nila, damit nila. Ganitong oras ako magigising kasi gusto kong sumamba sa Diyos. Abay, dapat ganun tayo.
pupuntahan ko ang gawain ng Panginoon, sasamba ako sa Panginoon. Abay, maghahanda ako ng maaga. Nakuha mga kapatid? Hello? Sa mga kabataan, ganun din po kayo. Malapit ng pasukan. Abay, bilang kabataan, manalangin ka na sa sarili mo, Panginoon, tulungan mo ako, Diyos, sa darating na pasukan, maghahanda ako, pagbubutihan ko, at pag-uusayan ko ang aking pag-aaral. Sa tulong mo, Diyos, bigyan mo ko ng karunong. Alam ko, kakayanin ko to, Panginoon. Abay, sa lahat ng ating gagawin, manampalataya ka. Naglilinis ka ng simbahan, gawin mo to ng may pananampalataya. Naghuhugas ka ng sasakyan ng simbahan, nagwawalis ka dyan sa labas. Kung ano man yung ginagawa natin dito, nakikinig ka man, abay nagsusoul winning ka man, nagbibigay ka man sa gawain ng Panginoon, samahan natin ng pananampalataya, lahat ng dapat nating gawin. Amen? Sapagkat kung may pananampalataya, malulugod ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Hello? Pero kapag ginagawa mo yung walang pananampalataya, hindi mo malulugod ang Diyos. Makinig po sa lahat ng ating gagawin. Makinig mga kabataan. Makinig po rito. Tumingin dito. Sa lahat ng ating gagawin, samahan natin ang pananampalataya. Nakuha po? Okay? So sabi ng Bible, sapagkat gagantimpalaan ng Diyos silang mga masikap na naghahanap sa Kanya. O isipin mo, may gantimpala pala. Silang mga nakikinig, silang mga matyaga, mga kapatid, na pumupunta sa bahay-sambahan, nakikinig, gumagawa, naglilingkod, tumutulong, may gantimpala po yan. At sino po nagagantimpala? He. Sinong He? Ang Diyos. Our God is the rewarder of them that diligently seek Him. Kapag hinahanap mong Diyos ng maaga, gagantimpalaan ka niya. Hello? Mga kapatid, yan po'y pangako ng Diyos sa atin. So sa lahat ng ating gagawin, dapat tayo po ay may pananampalataya. Okay, number 4. Number 4. The desire of the apostles is to increase their faith. Ang pagnanais ng mga apostoles, yung mga nauna sa ating Kristyano, lalo na yung 12 apostles, mga kapatid, is to increase their faith. Basahin po natin yung talata, Luke 17 verse 5. Ready, go? And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Ulitin nga natin, Luke 17:5, ready, go? And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Isipin mo mga apostoles na ito, anong sinabi nila kay Jesus? Panginoon, palakihin mo, dagdagan mo ang aming pananampalataya. O di ba naalala niyo, sample to ha? Nung sila ay sumakay ng bangka, tama? Sumakay ang bangka, si Jesus kasama yung apostoles. Ay mga disipulo, ano nangyari? Nagkaroon ng malakas bagyo sa dagat. So pag may bagyo sa dagat, ano nangyari sa alon? Tumataas, tama? Lumalakas ang hangin. Para bang timba na naganon ka ng tubig sa timba, ano nangyari? Di ba yung alon gaganon-ganon, di ba? Okay, ganun ang nangyari mga kapatid. Nung si Jesus ay sumampa sa bangka, kasama yung kanyang mga disipulo, abay nagkaroon ng bagyo sa dagat. Natakot sila. Lulubog tayo. Abay, samantalang si Jesus nakahiga, natutulog. Ano sinabi nila? Panginoon, gising po kayo. Lulubog po tayo. Ano sinabi ni Jesus? Bakit kayo matatakot? Kasama niyo ako. Nasaan ang inyong pananampalataya? Ang liit ng inyong mga pananampalataya. Bago bumangon si Jesus at sinabi ni Jesus, hangin, bagyo, makinig, hangin, bagyo, tumigil kayo. Abay, pagkasabi ni Jesus ng hangin, bagyo, tumigil kayo. Tumigil ka. Mga kapatid, dali-dali. Yung bagyong malakas, yung hangin na malakas, at yung mga alon na matataas, mga kapatid, biglang naging payapa. Nagngangahan yung mga apostoles ni Jesus. Lahat sila nakanganga.
Anong klaseng tao to si Jesus? Pati bagyo at hangin, inuutusan. Meron bang taong nakagawa nun? Kung hindi ka Diyos. Hello, mga kapatid. Anong sabi ni Jesus? Sabi ng kanyang apostoles, mga disipulo, Panginoon, palakihin mong aming pananampalataya. Alam niyo po ba kahit tayo, mga Kristiyano sa panahong ito, abay napakahalagang ipanalangin po natin na Panginoon, palakihin niyo po ang aming pananampalataya. Kabataan, palakihin ang pananampalataya. Tayo mga nanay, tatay, abay magandang panalangin din to. Sa kayong mga nasa likod, abay kahit ako mga kapatid, panalangin natin to, Panginoon, palakihin mo ang aming pananampalataya. Mga kapatid, nung pumunta tayo dito, ano meron tayo? May pera ba tayo? Alam. Nung tayo nananalangin sa sasakyan, may pera ba tayo noon? Wala eh. Ano meron tayo mga kapatid? Pananampalataya. Na kahit wala, alam natin ibibigay ng Diyos sa'yo. Tama? Naalala niyo yung babaeng balo na dinudugo ng 12 years na? May cancer siya sa kanyang pagiging babae. At lahat ng pera niya naubos na sa mga manggagamot. Magagaling na manggagamot. Pero mga kapatid, hindi mapagaling-pagaling yung kanyang cancer, yung kanyang pagdurugo. Anong sinabi niya? Narinig niya si Jesus, yung nagngangalang Jesus, darating sa kanilang lugar. At narinig ng babae ito na si Jesus ay nagpagaling ng maraming may sakit. Hindi pa niya nakita si Jesus, pero sabi niya, pag dumating si Jesus, lapitan ko siya. Hahawakan ko yung kanyang laylayan ng damit. Yung laylayan ng kanyang damit. At sabi ng babae ito, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. May gamot ba yung laylayan ng damit? Di ba wala? Anong meron siya? Pananampalataya. Ito na ngayon si Jesus, nandiyan na. Yung babae ito, siyempre may cancer ka, may sakit ka, di ba? Hirap tayong makipagsiksikan sa maraming tao. At nung nandiyan na si Jesus, nakipagsiksikan siya mga kapatid. Pilit niyang hinawakan mga kapatid yung laylayan ng damit ni Jesus. At ano nangyari? Nung nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, ano nangyari mga kapatid? Naramdaman niya. Pumigil yung kanyang pagdurugo. Instantly, agad-agad. Bumuti ang kanyang pakiramdam. Bago si Jesus lumingon, sinong humawak sa akin? Sabi ng mga disipulo ni Jesus, paano sinong humawak? Sila daming nahawak sa inyo, Panginoon. Pero sabi ni Jesus, may humawak sa akin may kakaiba. Sapagkat sa akin ay may lumabas na kapangyarihan. Bago yung babae ang hiya. Anong sabi ng babae? Panginoon, ako po'y humawak sa laylayan ng iyong damit. Babae, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, alam niyo ba, napakahalaga ng pananampalataya. Amen? Na sa ating buhay, mga kapatid, kailangan ipanalangin din natin ito. Na Panginoon, palakasin niyo. Palaguin mo, O Diyos, ang aking pananampalataya. Panginoon, palalimin mo ako sa pananampalataya. Hello mga kapatid, kahit kayo mga kabataan, magandang panalangin din ito. Panginoon, palakihin yung aking pananampalataya. At kahit tayo po mga nanay at tatay, magandang panalangin to. Panginoon, palakihin yung aming pananampalataya. Okay, yun po panalangin ng ating mga apostoles. Masasanay din yan sis, okay lang. Okay, pang-apat, sabi niyan, all things are possible to them that believe. Sabi rito mga kapatid lahat ng bagay ay posible sa kanila na mga sumasampalataya. Ayan ang sabi ng Bible. Lahat ng bagay ay posible sa kanila na mga sumasampalataya. Okay, basahin natin. Mark 9:23. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Kung ikaw ay sumasampalataya, lahat ng bagay ay posible sa iyo o sa kanya na sumasampalataya. O kayo mga kabataan,
Nananampalataya ba kay Jesus na makakapagtapos kayo ng pag-aaral? O yun, huwag mo na mag-boyfriend Huwag mo na mag-girlfriend ng maaga. O sabi ni Naomi at Hannah, huwag mo na. O, diba? Kasi nag-aaral pa kayo eh. Paano ka makakapagtapos ng pag-aaral kung mag-boyfriend ka kagad? Tama, mag-girlfriend ka kagad. Hello? O pag nagkaroon kayo ng anak, may pambili ka na ng diaper? Pastor, wala pong pambiling diaper. Bigyan kita ng lampeng. Ang lampeng, yung mga basahan dyan na nilabang sa washing machine. Hindi ka nakinig eh. O, di ba? Kaso wala po akong pambiling gatas ang baby ko. O sige, anong bibigyan natin isip? Yung harina, ihalo natin sa tubig, kulay gatas na yan. Sige. Mag-am siya, magpa-ampon siya. Hindi. Wag muna. Eh, maiwasan niyo, aral muna kayo. Paano ka makakapagtapos? Asan ang pananampalataya mo? Inuna mo kagad yan. Tama? O diba? Sabi yan, sa kanila na sumasampalataya, lahat ng bagay ay posible. Pag sinabing posible, mangyayari. Nakuha niyo mga kapatid? Ano bang pangarap niyo bilang kabataan? Maabot, di ba, yung pursong ating nais, di ba? Abay, mangyayari yan sa tulong ng Panginoon. Habang kabataan, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Amen. Maging matapat. Laging pumunta sa bahay, magbasa ng Biblia, manalangin, i-reserve ang inyong mga sarili para sa tamang tao, lalaki, babae na magiging partner niyo someday. I-reserve niyo ang inyong mga sarili. Nakuha po mga kabataan, paalala ito. Huwag kayong paloko dahil lang sa messenger text at iba pa. Kukunin kagad yung matamis mong oo, wag muna. Hindi tama yan. Magiging magulang din kayo someday. Yung sinasabi ni Pastor, pag hindi kayo nakinig, mararanasan niyo. At sasabihin niyo, tama si Pastor, dapat nakinig ako noon pa. Tama si Mama, tama si Papa, dapat nakinig ako noon pa sa kanila. Oh. Aba, hindi kayo makakapagtapos ng pag-aaral pag wala kayong pananampalataya. Kasi mga kapatid, alam niyo ba yung bunga ng pananampalataya? Pagsunod eh. Amen? Kung tunay kang sasampalataya, susunod ka sa Diyos eh. Susunod ka sa kalooban ng Panginoon, di ba? Kung may pananampalataya ka, susunod ka sa magulang mo eh. Na mag-aaral kang mabuti. Kung sumasampalataya ka sa salita ng Diyos, susunod ka at pag-uusayan mo. Amen? Abay mga kapatid, kahit tayo kung mga adult, sabi dito ng Biblia, posible ang lahat ng bagay sa kanila na sumasampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, posible ang nais mo. So, gusto ko magsimula ng negosyo. Kung may pananampalataya ka ba sa Diyos na kaya kang pagpalain, salangin ko yung paglalaban nila si Sertes, makapagtayo siya ng malaking laundry. Kasi ayaw mo o gusto. Laundry siya. Alam niyo ba, nagsisimula yan sa maliit eh. Nakuha niyo mga kapatid? At sa Diyos may walang imposible. At nakita ng mga customer mo na pampihira. Yung basahan naging bago. Dumugin ka eh. Mahusay ito kasi dahil pa nag-hukuskus. Malaki kamay nito eh. Talagang matatakot dito yung mga dumi. Abay, walang imposible sa Panginoon. Yung dati mong ihaw-ihaw lang, may pananampalataya ka sa Diyos, nag-umpisa ka sa magkano dyan? Magkano lang yung buhunan niya? Abay, ngayon kumikita na lang. Nag-umpisa ng 50 pesos, nadagdagan, naging 500, naging 5,000. Abay, pampihira mga kapatid, estudyante lang. Alam niyo, estudyante, sa kanya nagsimula yung kangkong chicharon, estudyante. Estudyante siya. Kangkong chicharon. Nag-invento siya ng kangkong, mga kapatid, isasaw-saw sa harinang minix, may flavor na siya, tapos ipiprito, subukan niyo yun.
Baka mag-click din sa inyo. Abay ngayon yung kanyang kangkong na chicharon na-import na sa ibang bansa, estudyante. Mga kapatid, abay lalo ka kung may pananampalataya ka pa. Amen? Tayong adult, nung ihaw-ihaw mong yan, magiging restaurant yan, mga kapatid. Yung ilang kilo mong paglalaba, pambira. Pagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay, hello. Pag nakita ng Diyos, mga kapatid, may pananampalataya ka, makinig ha, masikap ka, mga kapatid, binabalik mo para sa Kanya, ano sabi ng Bible? Ang taong pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. Kung gusto ba nating pagkatiwalaan tayo ng Diyos sa malaking bagay, mag-umpisa ka sa maliit, dapat na pagkatiwalaan ka muna ng Diyos para bigyan ka niya ng mas malaki. So sabi diyan mga kapatid, sinabi ni Jesus sa kanya, kung ikaw ay naniniwala, nananampalataya, lahat ng bagay ay posible sa Kanya na sumasampalataya sa Diyos. O ikaw, ano bang gusto mong maabot sa buhay? Abay, dalangin ko, kayo mga kabataan, someday magiging kayo mga professionals. O, abay, paso, gusto kong maging singer. Abay, umawit ka sa Panginoon. Paso, gusto kong maging painter, architect, engineer. Aba, gusto ko paso maging doktor. Abay, kailangan, gusto ko maging lawyer. Gusto ko maging manager. Gusto ko maging may-ari ako ng ganito. Abay, posibleng mangyayari yan sa iyo. Ngayon pa lang, mga kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen? Sumunod ka ng matapat sa Diyos. Patuloy kang makapakinig ng salita ng Diyos at ipanalangin mo, Panginoon, palakihin mo ang aking pananampalataya kung kayo po ay mga kabataan. At dalangin ko, mga kapatid, itong pasukan na to, makinig, mga young people, mga kabataan, ibitanin mo yung mga kaklase mo. At ipanalangin mo sila, Lord, gusto ko rin silang maimbitahan at madala sa church. Pwede ba yon mga young people, mga kabataan? Pwede ba natin ipanalangin? Sabi, di ba kaninang umaga, Sunday school, ipanalangin lahat ng tao. Amen? Abay, mga magiging kaklase natin, magiging kaibigan mo, ipanalangin mo sila na madali mo rin sa Panginoon, makakilala rin kay Kristo, maligtas din sila, makarating din sila rito sa ating bahay-sambahan. Amen? At sila'y baguhin din ng ating Panginoon. Kahit tayo pong mga adult, amen? Yung ating mga kapitbahay, kaibigan, kasama sa trabaho, malayo man o malapit, panalangin mo rin, mga kapatid, na gamitin ka rin ng Diyos na maging channel of blessing upang sila, mga kapatid, ay madala rin natin kay Kristo. August 20, Family Sunday natin. Sikapin natin, bawat pamilya may special number. O, di ba? Magbibigyan ko po kayo. Special number. Wala lang sasayaw. Wala lang tayo sayawan dito sa simbahan. O awit, Christian song. Abay, gusto nyo mag-render, sabihin nyo lang. Kasi pag hindi nakalisa, hindi natin matatawag. Sabihin nyo lang, dapat ng maaga. Special number. Meron sa inyong gustong tumula. Patungkol sa Panginoon, about family. Abay, sige. Solo, duet, o kaya buong family, kakanta kayo sa Panginoon. Abay, sige. Walang problema. Abay, sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Amen? Kasama ang ating mga pamilya. Dalangin ko, mga kapatid, punuin natin ito sa 20. Pwede ba yun, mga kapatid? Pwede. Pwede. O, diba? So, mga kapatid, sabi diyan, walang imposible sa Diyos sa kanila na mga sumasampalataya. Ang lahat ng bagay ay magiging posible sa iyo, sa akin, na may pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, huling-huli, number 5, we must live by faith. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Okay, basahin po natin. Romans 1:17. Ready, go? For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sabi diyan, kaya nga, ang katuwiran ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos ay nahayag sa pananampalataya, gaya na nasusulat, ang mga Kristiyano, ang mga matutuwid, ang mga binanal ng Diyos,
ay mabubuhay sa pananampalataya. Mga kapatid, nais ng Panginoon sa mundong ito, mamuhay tayo sa pananampalataya. Amen? Okay, kung namumuhay tayo sa pananampalataya, makinig mga kapatid, magiging maayos ang buhay mo. Amen? Susunod ka sa Panginoon. Mag-aaral ka ng mabuti. Pagsisikapan mong mga kapatid, mag-aral lang mabuti. Alam niyo ba, meron tayong isang pinarangalan na college student. Natutuwa ako sa kanya, very busy siya sa simbahan. Kasali siya sa choir, tapos leader siya ng young people, soul winner, pag may mga program sa simbahan, laging nandun siya. Ang bira, nagulat ako. Hindi ko akalain, nakita ko sa FB, magna cum laude. Sabi ko, simple lang, pero aktibo sa church. Minsan nga, sabi nun, pag nagpa-practice sila ng choir, inaabot sila ng 1:00 ng madaling araw. Totoo po ito, sa Tatalon. 12:00 ng ating gabi, tatapusin ang choir practice. Alam mo, kukulit-kulitan sa klase, mga kapatid, magna cum laude. Siguro average yung mga 96, 95 hanggang 97. Kasi summa cum laude parang 98 pataas o 99 ang summa cum laude. Isipin mo, ang bira, halos perfect niya lahat ng exam. Aktibo yun sa simbahan ng Panginoon. Amen? Kaya kayo mga kapatid, maging aktibo sa simbahan. Amen? Mag-aral ng mabuti. Dalangin ko sa susunod na school year o bago magtapos ang school year, may mga tatayo sa inyo sa stage. Diba? Kasamang ating mga magulang, may medal na sinasabit sa inyo. At malalaman nila, saan yung kabataan yan? Anong yan? Saan nagsisimba yan? Hello? Hello? Lipat mo sa kanila. Saan nagsisimba yan? Try munang ilipat. Saan nagsisimba yan? Ay, dyan po sa lighthouse. Oh. Aba, ang gagaling naman ng mga kabataan sa lighthouse. Sino pastor dyan? Si Pastor Norman. Yung may bulok na tricycle. Oh. Kahit bulok ng tricycle, ang gagaling pala ng mga bata dyan. Sino magulang niyan? O, diba? Si Tess. Na may laundry shop. Okay na lang, lipat na lang. Sino pa? Ay, may may-ari ng manicure, doon, pedicure sa Olivares. Si Myla. Yan ang nanay niya. Kaya pala galing sa klase, masipag O, diba? Sino magulang niyan? Yung may-ari ng mga bulaklakan doon. O, diba? Kaya pala mga masisipag O, abay dapat ganun tayo bilang mga kabataan. Sabi diyan, mga kapatid, 5, tayo ay mamuhay sa pananampalataya. Sa lahat ng ating gagawin, bawat pagsisikap, mamuhay tayo sa pananampalataya. Kahit tayo mga tatay at mga nanay. Okay? So yun po mga kapatid, ating balikan. 4 na bagay, kahalagahan ng pananampalataya. Number 1, si Jesus ang author and finisher of our faith. Siyang may akda at magtatapos ng pananampalataya. Pangalawa mga kapatid, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mawili tayo. Amen? Laging magbasa ng Bible, laging makapakinig mga kapatid. Laging pumunta sa church. Pangatlo mga kapatid, kung walang pananampalataya, hindi natin malulugod ang Diyos. Amen? Pang-4 mga kapatid, the desire of the apostles to increase our faith. Dapat yun din yung ating nais, desire, nais. Ang naisin natin, Lord, palakasin mo rin, palakihin mo rin ang aming pananampalataya. At sabi diyan, 5, anong sabi diyan? Ang lahat ng bagay ay posible sa atin na sumasampalataya sa ating Panginoon. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko.
Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na kami pangunahan po ninyo. At dalangin ko, O Diyos, mula sa iyong mga salita kami natuto ng aming pananampalataya nagmula sa iyo. At ang aming pananampalataya, O Diyos, ang pananampalatayang ito, O Diyos, ay ipanalangin namin lalong lumaki, lalong lumago, sapagkat sinabi mo, Panginoon, nalulugod ka sa amin na may pananampalataya sa iyo. At dahil sa pananampalataya, Panginoon, ang lahat ng bagay ay mangyayari at posible, magiging posible sa aming buhay. Lord, dalangin ko, palakasin niyo po, Diyos, ang aming pananampalataya. Palakihin niyo po, Diyos, ang aming pananampalataya ng mga kabataan at ng aming mga magulang, O Diyos. Dalangin ko, pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Habang nakayukot, nakapikit. Dalangin ko, sa iyo, tatay, nanay, sa iyo, kabataan. Dalangin ko, nalakihan natin ang ating pananampalataya. Amen? At naisip po natin, mga kapatid, na tayo po, ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay lumaki. Habang nakayukot, nakapigit, kausapin mo ang Diyos sa umagang ito. Mula dyan sa iyong kinakatayuan, lumapit ka rito sa altar sa unahan. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Palakasin mo ang aking pananampalataya. The altar is open, mga kabataan, lumapit kayo sa unahan. Adult, lapit tayo. Kanino tayo lalapit? Sa Panginoon, dahil siya nagbibigay ng kalakasan at siya nagdadagdag ng ating pananampalataya. Sapagkat sa Diyos, mga kapatid, ay wala pong imposible. Ang altar ay bukas, pwede kang lumapit sa unahan at kausapin mo ang Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, palakihin mo ang aking pananampalataya. Ulitin ko, ang altar ay bukas. Kausapin natin ang Panginoon. Yan din bang panalangin mo na palakasin din ng Panginoon ang iyong pananampalataya? Abay, kung yan ang panalangin mo, kaibigan kong Kristyano, napakagandang panalangin yan. Kausapin mo ang Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, sa Kanya'y walang imposible. Our God is able. Kaya niyang palakihin ang iyong pananampalataya. At ang nais ng Diyos, mga kaibigan, ikaw ay pagpalain niya. Habang nakayukot nakipikit, mga kapatid, kausapin natin ang Panginoon. At tayo ay dumulog sa Kanya. Sa mga kabataan, habang tayo lang lahat, pumikit at yumuko. Magpapasok ka na naman. Pikit lang po at yumuko lahat. Anong panalangin mo sa Panginoon? Siguro kung last year, hindi mo napagbutihan. Pwede ka bang manampalataya sa Diyos at hilingin mo, Lord, palakihin mo ang aking pananampalataya, itong pasukan, pagbubutihan ko. Magsisikap ako, Panginoon. Kung yung grades ko dating mababa, sisikapin ko pang na tumaas ito ngayon. Kung hindi ko nakapag-aaral ng maayos last year, ngayon, pagbubutihan ko. Ikaw ay kabataan, Panginoon, last year, hindi ko nakapagdala ng mga kaklase ko sa iyo. Hindi ko nakapag-imbita. Panginoon, ngayong taong ito, lahat ng mga kaklase ko, aalamin ko ang kanilang mga pangalan. At isa-isa, ipag-pray ko sila, Panginoon, sa iyo, na sila'y maimbitahan ko rin sa simbahan, dito sa Lighthouse, at sila rin ay makakilala sa iyo. Panginoon, tulungan mo akong paglingkuran kita ng matapat. Sa ating pong adult, abay kailan pa natin ibibigay ang ating buhay sa Panginoon. Hindi po tayo pabata.
Ipanalangin mo rin sa iyong sarili na kahit tayo busy bilang magulang, sa ating mga anak, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, panalangin mo rin. Panginoon, palakihin niyo rin po ang aking pananampalataya. Panginoon, gusto kitang paglingkuran sa abot ng aking makakaya. Tulungan mo ako, Panginoon. Bibigay ko ang aking buhay sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, ng matapat. Mga kaibigan, mga kapatid, yung po'y napakagandang panalangin sa Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya habang tayo may lakas, habang kaya pa natin. Kabataan, adult, abay, anong pangarap natin para sa simbahan ng Panginoon? Nangangarap ka ba para sa ating simbahan na tayo dumami? Nangangarap ka rin ba na tayo rin ay magkaroon ng sariling lupa at property? Nangangarap ka ba na tayo lumaki ang gawain ng Panginoon? Abay, sama natin yan sa pananampalataya. Sama natin yan sa Panginoon, idulog natin sa Diyos na tayo pagpalain ng Diyos ng sagana. Kung sa umagang ito, kung ikaw ay isang kabataan, bisita, at si Kristo'y wala pa sa buhay mo, si Kristo'y hindi mo pa kilala, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag ikaw ay binawian ng buhay, nais kong sabihin sa'yo, kaibigan, mahal ka ng Panginoon, si Kristo'y pagbuksan mo sa iyong buhay, si Kristo'y tanggapin mo sa iyong puso, sampalatayanan mo siya. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo, nagsisisi sa aking mga kasalanan, humihingi ako, Diyos, ng tawad sa iyo pang sa lahat ng aking mga pagkakasala at pagkakamali. Dalangin ko, Panginoon, ako'y tulungan po ninyo. Samahan mo ako, Panginoon. Sa umaga pong ito, Diyos, pinagbubuksan kita sa aking puso, sa aking buhay. Ako'y sumasampalataya sa iyo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Mula ngayon, O Diyos, ako'y pangunahan mo. Tulungan mo akong lumago sa iyong mga salita. Kaibigan, kabataan, adult, kung yan ang panalangin mo, pagpalain ka ng Diyos. Ginawa mo ang udyok sa iyo ng banal na Espiritu na sumampalataya ka rin kay Jesus. Tumugon ka sa kanyang panawagan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, salamat sa pananampalatayang tinanggap namin mula sa iyo. Dalangin po namin, Diyos, sa lahat ng aming gagawin. Kami man po'y maglilingkod sa iyo, hahayo, tutulong, makikiisa sa iyong simbahan, magbabasa ng mga salita, makikinig, magbibigay, magkakaloob, mag-aaral ng mabuti sa aming mga trabaho, magsisikap. Gawin po namin ito, O Diyos, na may pananampalataya sa iyo. Pag-uusayan po namin ang lahat, Panginoon. At sinabi mo, Panginoon, nalulugod ka kung kami mananampalataya sa iyo. At dalangin ko, O Diyos, palakihin niyo pong pananampalataya ng bawat isa. Minsan pa, Panginoon, purihin ka. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat tahanan. Meron po kami sa simbahang ito. Ang mga tatay at mga nanay at ang aming mga anak. At pagpalain niyo rin po, Diyos, ang bawat kaluluwa, mga bisitang idarako mo sa iyong bahay-sambahan. Sa kanilang pagpasok, pag-upo, pakikinig, at sa kanilang pag-uwi, baunin nila, O Diyos, ang pagkapahala mo, O Diyos, spiritually. Minsan pa, Panginoon, purihin ka sa araw nito, itong aming dalangin at samot. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So mga kapatid, ito po'y pagpalain ng Diyos. Dalangin ko, mga kapatid, na tayo po ay